So yun 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takehiro Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron po tayong update dito po sa pabagsak na political career ng mga Duterte. Okay, so sa hindi lang po kasi nakakaalam 'no, nagkaroon po kasi ng pirmahan kahapon. Okay, so sa pirmahan po kahapon ang nangyari po dito, majority po ng mga Bisaya sa Visayas region 'no, majority po ng mga taga Visayas region ay pumapabor na po kay Presidente Bongbong Marcos. Kumbaga, itsopera na po ang mga Duterte. So ano ba nakakatawa dito? Tandaan natin mga kababayan kung ano ba ang branding ng mga Duterte. Ano ba yung branding ng mga Duterte? Ano ba yung branding ng mga DDS? 'Di ba yung maisog? 'Di ba? Sinasabi nila, kapag ikaw ay DDS, maisog ka. Kapag ikaw ay Duterte supporter, maisog ka. So ang maisog po kasi ay salita po ito ng Bisaya. So ibig sabihin nun matapang. So ang point natin dito mga kababayan, napaka-ironic na yung ginamit ninyong word na maisog na salita ng Bisaya, eh ang mga taga Bisaya po ay ayaw na po sa inyo. Majority po ng mga taga-Bisaya ayaw na po sa mga Duterte, kundi kumampi na po ito kay PBBM sa Bagong Pilipinas. Okay, so mas maganda mga ka-Streetways 'no, para hindi po tayo ngawa ng ngawa dito, siyempre may ebidensya po tayo dito, may reference po tayo dito. So ito po 'yon. So ito nakuha ko po ito sa Sunstar. So, ang sabi dito 'no, 9 Visayan governors support Marcos. Okay. So sino po yung siyam na governor po na to? Well, mga ka-Streetways 'no, ito lang 'no, bago tayo mag-continue. Sa hindi lang po nakakaalam kasi, ang mga probinsya po na napapaloob po sa Visayas ay 16 lang. Okay, ito pakita ko sa inyo. Okay? 16 provinces. Administratively, the Visayas is divided into 4 regions, namely Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, and Eastern Visayas. The Visayas is composed of 16 provinces, each headed by governor. So yan malino mga kababayan. So ibig sabihin nun, meron pong 16 na probinsya po ang Bisaya. Okay. So dyan po sa 16 po na yan, meron pong siyam na governors ang mas pabor pa po sa Bagong Pilipinas. Well, ako mga ka-Streetways, no, naniniwala po ako na dyan po sa siyam na governor po sa Visayas, itong mga may isog po na to. Naniniwala po ako dyan na madadagdagan pa po yung siyam na yan. So ang actually wala pa nga diyan yung Iloilo no. Parang wala. So para mas maganda basahin natin 'to no. So sabi dito, okay. 9 governors in the Visayas have signed a manifesto affirming their support to President Ferdinand Marcos Jr. and his Bagong Pilipinas campaign. The manifesto was signed during the kick-off ceremony of the 455th founding anniversary celebration of Cebu Province, the capital Social Hall on Monday, August 5, 2024. So, ibig sabihin nito kahapon. So, ito yung mga signatories ha. The signatories were Cebu Governor Gwendolyn Garcia, so yung sa Cebu. Kasama pala Iloilo. Okay. Iloilo Governor Arturo Defensor. Okay, kasama pala. Okay. Southern Leyte Governor Damian Mercado. Eastern Samar Governor Ben Ebardone. Tapos Siquijor, no? Siquijor Governor Jake Villa. Tapos pati rin po Guimaras. Si Joaquin Carlos. Tapos sa Aklan. 'Di ba? Sa Aklan si Governor Enrique Miraflores. Tapos sa Negros Oriental si Governor Jose Bong Lacson at saka sa Bohol, Enrico Aristotel Aumentado. Yan. So ito po mga kababayan, ang siyam na governor na nagbigay po ng suporta sa Bagong Pilipinas. Okay. So nagulat ako, dito pala Iloilo, no? So continue pa natin ha. So sabi pa dito, so nagsalita po si Gwendolyn Garcia. Sabi ni Gwendolyn Garcia, 'di ba? In her speech, Garcia challenged the rest of the 82 governors in the country to express their support for the current administration. She said, "Unity among leaders has a positive effect on developing the country. This is a statement and a commitment as well as a challenge to my fellow governors that now and more than ever, let our voices ring out in the entire Philippines. We need to move forward and we must move forward and we can only do this with united country," Garcia said.
So ngayon mga kababayan, alam naman po natin na itong si Governor Garcia ng Cebu ay umalis po ito ng PDP Laban. So for whatever reason, na alam naman po natin na meron po talagang kinalaman dito si Mayor Mike Rama. Kasi Mayor Mike Rama po kasi ay isa rin po sa mga opisyal ng PDP Laban. So meron po silang conflict. So kaya nga po umalis si Gwendolyn Garcia. So nakakagulat dito mga kababayan yung Iloilo. Kasi po yung Iloilo mga kababayan, nung election, ang sinuportahan po ni Governor Defensor ay si Leni Robredo. Pero ngayon mga kababayan, no, kasi nga po, 'di ba? Tapos na yung eleksyon. 'Di ba? Ang hirap naman na tapos na yung eleksyon, hindi pa kayo tapos sa pagiging bitter. So naging magandang example po dito si Governor Arthur Defensor para nga maging halimbawa, 'di ba, na pagtapos ng eleksyon, 'di ba, dapat bati-bati na tayo. Sana gano'n, sana gano'n. Yun nga lang itong mga DDS mga kababayan, itong mga buwakan ng inang mga DDS po na 'to, tapos na yung election, 'di ba? Nakapag-decide na nga si Sara Duterte na hindi tatakbong presidente noong 2022, hindi pa rin kayo maka-move on. 'Di ba? Tanga-tanga kasi ni Sara. 'Di ba gusto niya pala maging presidente, bakit hindi siya tumakbo ng magkaalaman? So ngayon mga kababayan, no, so ito papakita ko sa inyo. So ito yung Manifesto of Support for Bagong Pilipinas. So nandyan po nakapirma po yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siyam, no? So parang 11 ata ito nakita kong pirma dito. So yun, pakita ko na lang dyan, no? So sabi dito, okay, Manifesto of Support for Bagong Pilipinas. Okay, we the officials of One Cebu Island express our unwavering support for the administration of President Ferdinand Marcos Jr. and the Bagong Pilipinas. 'Di ba? A principled, accountable, and dependable government supported by unified institution of society. O, 'di ba? Maganda, 'di ba? So this new era of good governance demand unity to build a progressive nation. So totoo naman 'yon, 'di ba? Kung tayo po ay mag-unite at kung maayos naman po yung administrasyon natin na para sa akin is passable naman, so diyan po tayo mag-i-improve bilang bansa, 'di ba? So ang problema po kasi natin dito mga kababayan is yung mga ano, yung mga DDS nga at saka yung mga buwaka ng inang mga senador na 'yan, 'di ba? So ayun po yung mga problema natin eh. So ngayon, no, para mas maganda, no, ito po yung picture ng pinirma nila. So ito po ay napirmahan, 'di ba? Signed this 5th day of August 2024 in Cebu, Philippines. So ngayon mga kababayan, no, ano yung magiging implications nito? 'Di ba? Ano yung magiging implications nito sa mga Duterte? Kasi alam naman po natin mga kababayan na itong mga governor naman po natin, no, nasabihin na nga po natin na sila ay politician, 'di ba? Na medyo pangit talaga 'yan, no, politician, no. Pero mga streetways, no, nag-iisip po yung mga 'yan, 'di ba? So, ang magiging implications po nito mga streetways, no, yung word na maisog. So ngayon, kung makukuha po ngayon, kasi 'di ba, yung probinsya nga po sa Visayas ay 16. So yung siyam po doon ay pumirma na po ng pagsuporta kay PBBM. So paano kapag naging 16 din po 'yan or maging 15? 'Di ba, na governor ang pumirma sa Bagong Pilipinas na manifesto nga po. So yung maisog po na ginagamit ng Duterte, salitang Bisaya po 'yan, paano magiging maisog 'yan kung ang majority po ng mga Bisaya ay ayaw na po sa mga Duterte? Parang hindi siya logical, 'di ba? So pati po mga maisog po ay, 'di ba, tumalikod na rin po dito po sa mga Duterte. At mga kababayan, makikita naman po natin 'yan diyan, 'di ba? Ito yung pinakahuling maisog rally po ng mga Duterte na nangyari nga po sa Davao hindi, sa Cagayan de Oro. So ano nangyari? Nilangaw. Ayan, no. Basketball court na lang po 'yan mga kababayan, hindi pa puno. Oh, so palpak 'to mga kababayan. So ngayon mga streetways, no, ang point natin dito, mahirap po talaga suportahan ang isang barkong papalubog na. 'Di ba? Mahirap mahirap sumalba diyan. Mahirap po tumaya sa isang barkong papalubog na. So medyo ang inisip ko lang dito na alam naman po natin na palubog na po talaga yung mga Duterte. 'Di ba? Isipin mo, 'di ba, maisog rally ngayon basketball court na lang. Kumbaga dati nasa open field sila, ngayon basketball court na lang. Tapos pati po yung word na maisog kung saan man nanggaling yung salita na yan, tinalikuran na rin po sa kanila. So medyo gamit lang po ng utak, no? Kasi kung talaga may katotohanan talaga yung mga bintang ng mga Duterte,
sa administrasyon po na 'to, lalabas po yung katotohanan, 'di ba? So ano ba yung katotohanan lumabas ngayon na sintu-sintu po talaga si Digong. Isipin niyo 'no, ito yung ano, ito yung point ko dito, eh. Sabi ni Duterte dati, si Bongbong Marcos bangag, tapos binawi niya, tapos bangag na naman, and then binawi niya na naman na drugs daw po yun ng antibiotic, 'di ba? Parang gago lang, 'di ba? Pagkatapos bawiin ni Digong yung sinabi niyang na hindi bangag yung presidente, ngayon bangag na naman, 'di ba? Pahingi ng drug test. So, mahirap po talaga suportahan yung isang taong sintu-sinto, 'di ba? So, yun mga kababayan, no? So kayo po diyan, no, diyan po sa Team Replays, no, ano, ano masabi niyo nga po dito na pati nga po itong mga maisog nga po na original ng mga taga Bisaya ay tumalikod mismo dito nga po sa mga Duterte. So kayo ba, naniniwala ba kayo na itong siyam na governors na pumirma po ng manifesto ay madadagdagan pa ito or hindi? 'Di ba? At ano rin po masasabi nyo nga po dito sa papalubog po na karera po ng mga Duterte. Okay? So yun, no? So pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So sa hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video po na to. At syempre, kung kayo po ay natisod po sa content po na to, pwede naman po kayo mag-subscribe. Kasi libre naman po yan. Okay? So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat.